Ito nga topic subong is about Sabat. Masli nga Brad, ano na kami na sa Sabat? Saktugid. Kaya ini ang Sabat, ang mga aton sinto, sa adlaw-adlaw naton nga pagkabuhi, gani aton itugibon, una-unaon, kundi nagidaasta ang aton closeness sa Ginoo. Amen? So, sa nabasa ni Brother, sa Ezekiel 20, verse 20. And hallow my Sabbaths, and this shall be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God. Magapangamuyo kita. Sa imo amay nga langit nun, salamat o Diyos, sining adlaw, inupaway, ginhatag mo sa amon, nanging tanda namon nga sa imo bilang ikaw ang Creator, kag subong manunugaw Diyos. Gani kami nagakalipaygit, kag magasimba sa imo sa Espiritu kag kamaturan. Gani niyaya mo Diyos, hindi sa halin sa akong una-una, kag tagipuson, kundi sa imo. Agod nga mangin kasangkapan namon ini, samtang nagahulat kami sa imo ikaduha nga pagkari. Inatugyan ni namon, dinapasalamatan, pagi sa ngalan ni Jesus. Amen. As a Seventh-day Adventist, very known na kita sa ginatawag nga adlaw nga inugpaway. So sa una, hindi pa ko Adventista, sa kapangkalan ko mo sa Uringaw, ang akong misis, apo na ni Lula Francisca, ang pinakatigulang nga nagataboy sini nga kalibutan. So, gindoktrinahan ko about sa adlaw inugpaway, siyab, God, kinanglan mo gid magsimba sa adlaw nga inugpaway nga mo ang ikapito, kay kung magsimba ka Domingo, paimpierno ka gid. Grabe ang mulba ko, Brad Ame. Di ko, ano na lang ni man. Pinulbaan ko. So, kung ano ang nadoktrina sa aton, and then ma-absorb man na sa aton, kag time will come, na kita mature, amo man na ang idoktrina naton sa ila. That's why, kinanglan naton nga salumon, husisaon, kung ano gid ang meaning sa ginatawag na Sabat. Kay kisa sa atong pagdoktrina, kinanglan nga every topic nga aton himuon ang nakasinto amo si Kristo. Amen? So kinanglan gid nakasinto amo si Jesus Christ. Kay sa akon na pagdoktrina sa akon sa 28 fundamental doctrine, sa lagda na to sa bukid kinadoktrina mo. Ang namiss lang nila sa akon amo ang pagpakilala nga we are saved by grace. Why ginanapakilala sa akon? So nagtuon ko sa akong kaugalingon, nag-learn pagit sa madalong. In despite sa mga trials kag problems sa atong paglakaton sa pagkabuhi sa sininga kalibutan. So na ako nahibaluan hindi lamang nga kinanglan ta mag-keep sang Sabat kundi hibaluon ta gid si Kristo. That's why sininga oras sa atong paghibaluon kung ano gid ang ginatawag nga Sabat. Sabat, historical mindset. So sa aton mind, nagahuna-una kita nga sa adlaw inugpaway, kinanglan ihugtan tani, simbahon tani, agod nga hindi kita makakadto sa impierno. Agod nga maangkon naton ang ginatawag nga promisa amo ang langit kag amo na aton mind, kag bisikan man sa akon. Nga wala ko pa na obserbahan kung ano gid ang tinutuyo sa adlaw inugpaway. Nakulbaan ko magbakal, nakulbaan ko maghimo sa mga sirkulang nga butang. Kaya base time will come, magabot si Jesus Christ, hindi ko mapalangit. Ang munapon sa akong tagipusuhon. So, historical mind setting refer to the process of understanding the biblical Sabbath within original historical and cultural context. May pag-basahon kita nga statement o belief. We believe that the Sabbath of the Bible, the seventh day of the week, a sacred time and gift of God all people institute at the creation, affirm in the Ten Commandments and reaffirm in the teaching of an example of Jesus and Apostle. We believe the gift of Sabbath rest is an experience of God's eternal presence with His people. Statement of belief. We believe that the obedience of God in His loving response to His grace and Christ, the Sabbath should be faithfully observed as a day of rest, worship, and celebration. Pamangkot, this is the Seventh-day Adventist belief. Sino ang maghahansap kay yes?
Sino mag-ansap nga ini nga mga statement iya sang Seventh-day Adventist? Ang no. Why git sang no? Why man sang yes? Ako na lang masabata. This is the Seventh-day Adventist belief? Yes or no? And the answer is no. Ibalota na kaon. So ginanglan sa aton pag tukib, ginanglan ta ang aton konsensya magapokus. We are not alone in relationship about the Sabbath. Makasilingta nga ako, nalipay ko kay Seventh-day Adventist ko, kita ang nagakip sang Sabbath, kita ang nagakip sang throat. Pa sa aton pagtuon sa pagtukib, amo na ang prophecy. Ang prophecy isa ka bintana nga pagbukas naton makita naton gagatabo sa unan. Amo na ang kaimportante sa propesya sa aton leksyon. We are not alone in relation to the Sabbath. Teksto for teksto nga pagbasa pero hindi amo ang pag-insindi. Kinanglan sa Sabbath ginatawag dira arad ang rest, redemption and relationship. Seventh-day Baptist in London in 1617, in the US, Rhode Island is 1671. Wala pang 1844, ang Seventh-day Baptist na yan. Una pa sa aton. Seventh-day Baptists are Baptists who remember to keep the Sabbath day holy. We are a Baptist church that is a little different. Seventh-day Baptist assertion. Rachel R. Harris Ox Preston, a Seventh-day Baptist. She was actually a key figure introducing the Seventh-day Baptist to Advent believers. Seventh-day Baptist Church was rooted in 16th century. Sa aton pagano, wala pa takalay kabalo nga may nakauna na sa aton. Kagatong mga statement, iya ito sa Seventh-day Baptist. Karon magbaluan ta kung ano gid ang aton statement belief man sa ginatawag nga Sabbath. Si Frederick Wheeler, an American minister, is notable to being the first ordained minister in the Second Advent movement to proclaim the observance of the Seventh-day Sabbath as a Christian duty. Si Thomas Frable, 1740-1817, was American Baptist minister and key figure in early history on the Seventh-day Baptist movement. Sila niya ang manauna sa ginatawag na pagbantay sa adlaw ng Pauay. And then si Joseph Bate, 1792 and 1892, was a prominent American Christian leader and minister, writer who played a key role in the development of the Seventh-day Adventist Church. Si Joseph Bate, isa ni kadako nga sa dinbulig kanangin nagwa ang matuod nga iglesia. Kag si John Evans Andrew in 1829-1883 was a Seventh-day Adventist ministry missionary scholar who made a significant contribution to the development of the Adventist Church, the first official Seventh-day Adventist missionary serving in Switzerland, Italy, and a European country. Ellen G. White started giving the Sabbath December of 1844. Kung pa na ang pag-ano ni Ellen G. White. What is the Adventist on our doctrine of the Seventh-day Sabbath? The gracious Creator, after the 6 days of creation, rested the seventh day and instituted the Sabbath for all people as a memorial of creation. The Sabbath is God's perpetual sign of His eternal covenant. Him and His people joyful observance of His holy time. From evening to evening, sunset to sunset, is a celebration of God's creative and redemptive. Amo ning aton niya statement of belief. Nga ang pagbantay naton sa adlaw ng inugpaway nangintanda sa pagka-creator sa Ginoo kag subong man manluluwas naton kag ang aton pagbantay evening to evening, sunset to sunset kag ina nga celebration ginakalipay naton as a Seventh-day Adventist that God's the creative and redempted. Amo nang aton statement of belief. Kinanglan ang sa tawag nga Sabbath ang rest, ang redemption, kag ang relationship, kag with a eschatological twist that's referring to the sudden and unexpected revelation and turn event. Kay man, naging magisa, nagapagkamalaan kita during the Sabbath,
and then iway tayo nagbaluan ang sa sulod gid sa ginatawag nga Sabat. That's why hibaluon ta nga ang unod sina hindi lamang napunta sa pagbantay sa adlaw ng paway sa pagkabalaan kundi nasinto dira ang tanan nga mga plano and redemption kag mga plano sa Ginoo sa ginatawag nga Sabat. So sa Bible, ang tema sa Bible is about plan and salvation kag ang nasinto sa Bible ako si Jesus Christ. And that's why sa sini nga Sabat madamo man. Sabat is associated with 3 angel message. Kag nakabalo kita nga ang 3 angel message connected ang Sabat. And he said in a loud voice, "Fear God and give him glory, because the hour of his judgment has come. Worship him who made the heaven and the earth, and sea and spring of water." So ginakadlukan ta Ginoo, hindi to give reverence